Yo, what's up mga master? Ito na mga master, i-demo ko na sa inyo mga master kung paano nangyari ito sa ating guitar fretboard. Yan. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ko base sa alam ko, sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo to o hindi yung mga itinuturo ko. Let's go! Sana napanood nyo yung video na to mga master, yung nakaraan na video natin na to mga master about sa fretboard mastery. Yan. Kasi napakahalaking tulong po ito mga master, yung ating tutorial ngayon mga master. Para sa nag-start, matuto mag-scale, matuto mag-solo. At para sa nagtatanong pala mga master kung saan makikita yung ating fretboard mastery, pupunta lang kayo sa aking profile mga master, makikita mo dyan sa video mga master. I-click nyo, meron na akong ginawang playlist dyan mga master, yan, fretboard mastery. Click nyo lang yan dyan mga master. Masusundan nyo na yung mga tinuturo ko about sa pag-memorize ng fretboard na ganun lang pala kadali, ganun lang kasimple mag-memorize ng fretboard sa gitara. Fretboard or yung fret notes sa ating gitara. Yun. Para sa video natin na ito mga master is, i-demo ko sa inyo yung isang scale lang na ito mga master, yung ating C major scale. Kasi masyadong mahaba yung topic na ito mga master kung buuhin ko itong ating lahat ng scale. Pero sa paliwanag ko na to sa inyo mga master, i-demo ko yung isang scale na to is kaya nyo na rin masundan o hanapin yung ibang mga scale dito sa ating gitara mga master. So, umpisahan na natin to mga master. Let's go! So, sa ating demo ngayon mga master is hanggang 12 frets lang tayo mga master para doon din sa nakasulat sa atin sa example natin. Yan. So hanggang 12 frets lang tayo kasi yung ating 13 fret is inulit lang din naman niya yung ating first fret dito. F, itong ating first fret sa ating low E. Siyempre dito, yan din yan yung ating F. Yan. So para sa demo tutorial natin na ito mga master is hanggang 12 frets lang tayo mga master. Yan. 5 frets natin is understandable na ito pag naintindihan na natin yung mga nota dito sa loob ng ating 12 frets. Yung ating C, may root tayo dyan. Sa ating low E, nakita natin na yung ating root nyan is nasa 8 fret. Yan. So, ito yun yung ating C. Yung ating root. Then, sa ating A string is nasa 3rd fret yung ating root. Yan. So, magkakatunog lang sila. Ating D string is nasa 10th fret yung ating root. Yan. Sa G string naman is nasa 5th fret yung ating root. Yan. Ating B string naman is nasa 1st fret yung ating root. Yung ating high E string is same lang din sila sa low E string natin, nasa 8th fret yung ating root. Yan. So, natukoy na natin yung ating root. So, sunod natin tutukuyin yung ating major second or yung D note. Yung ating major second, kasi meron tayong whole tone galing sa ating root. Whole tone yan sila or may pagitan na frets. So, galing tayo sa ating root kanina na C. Whole tone niya lang is nandito na yung ating D sa 10th fret. Yan. A string, so root, whole tone ulit. Yan. So nandito na yung ating D note. At sa D string natin, yung ating root kanina is nasa 10th fret. So whole tone niya ulit 12th fret. Nandiyan yung ating D note. Or isali din natin yung ating open na D. Yan. Yan. Tandaan natin to lagi mga master na pag mag-memorize tayo ng fretboard, isasama natin yung ating mga open string kasi may mga nota din yan. Yan. Hindi nangangahulugan na open yan is wala yan, di kasali yan. Kasali yan kasi meron yang nota. Yan. Sa ating G string naman, 5th fret yung ating root. Whole tone niya is 7th fret. Nandyan na yung ating D. Yan. Sa B string natin, nasa 1st fret. Yung ating root, whole tone niya is nasa 3rd fret. Yan, nakita na natin. At syempre yung ating high E nasa 8th fret, same lang din sila ng ating
low E string. So, whole tone ulit. Yan. So, sa major third naman mga master, ganun din yung gagawin natin. So, dahil kanina meron tayong D or yung kanyang major second. Tanda natin lagi na galing tayo sa ating major second is whole tone ulit sila ng ating major third. So, simple lang natin hanapin yung ating major second nandito sa 10th fret. So, whole tone ulit. Yan. So, ito na yung ating major third or yung E note. Yan. Yan. 12th fret or yung kanyang open. Yan. Octave. So, meron tayong buong octave dito sa ating low E string yung ating major third. Sa ating A string naman, so hanapin ulit natin yung ating major second kanina na D. Yan. Whole tone ulit sila ng ating major third. So, ito na yung ating major third nandito sa 7th fret. Yan. Ito na tayo sa D string natin mga master. So, dahil ito is D string na siya or siya na yung ating major second, automatic na yung ating second fret, kasi whole tone sila, second fret, so may pagitan na isang fret. So, second fret tayo magtipa. So, ang mangyayari, yan, nandyan na yung ating E or yung ating major third. Yan. Sa G string natin mga master, meron tayong 7th fret kanina na major second. So, whole tone niya is itong 9th fret. Yan. Nakita na natin yung ating E. Sa ating B string naman mga master is nandito sa 3rd fret yung ating D kanina. So, whole tone ulit. Another whole tone. So, nandyan na yung ating major third. Yung ating E note sa 5th fret ng ating B string. At then, pareho din ng ating high E at low. Nasa 12th fret. Yan. Sa ating high E string. 12th fret at may octave din siya na open. Yan. Master, yung perfect fourth natin is semitone lang sila. Kumbaga, pag galing tayo sa major third natin, semitone. Ibig sabihin, kasunod na mismo. Wala nang pagitan na fret. So, dito tayo sa ating major third kanina na 12th fret, E. So, dahil sa example natin mga master na hanggang 12 frets lang tayo, is dito natin gagawin sa open E. Yan, open E. So, first fret niya, semitone niya kumbaga. Yan, nandyan na yung ating F note or yung ating perfect chord. Yan. Or sa 13th fret, yan, sa 13th fret, yan din yung ating semitone niya na perfect chord. Ating A string kanina is nandito sa 7th fret. Yung ating major third. So, semitone niya yung ating perfect fourth. So, simple, slide lang natin yan. Ito lang, sumunod sa kanya. Sa 8th fret, nandyan na yung ating perfect fourth. Yan. So, sa ating D string kanina, dito yung ating major third sa 2nd fret. So, dahil semitone sila ng ating perfect fourth, so, isang fret lang din. So, nandyan na yung ating perfect fourth. Yan. O yung ating F note. Sa G string natin mga master is nandito sa 9th fret yung ating major third. So, semitone niya is nandito sa 10th fret. Andyan na yung ating F note. Yan. O perfect fourth. Then, move na tayo sa ating B string mga master. Yan. Sa B string natin mga master, meron tayong 5th fret na major third. So, semitone lang tayo ulit isa. Yan. So, nandito na sa ating 6th fret yung ating perfect fourth. Yan. Then, sa ating high E, same lang sila. Nandito sa 1st fret. Yan. Ang ating low E. Ngayon, yung ating perfect fifth naman mga master. Pang-5 sa nota. Yung G note. Pag galing ka sa perfect fourth, whole tone ulit yung ating perfect fifth. So, whole tone, may pagitan na naman na isa.
fret. So, sa ating low E string is meron tayong perfect fourth dito sa first fret, yung F. So, whole tone niya is ito. Yan. Yung ating G note. So, nandito sa third fret, yung ating perfect fifth. Yan. Then, move na tayo sa ating A string. So, yung ating perfect fourth dyan kanina is nandito sa 8th fret. So, whole tone niya is 10th fret. So, nandito yung ating perfect fifth sa 10th fret or yung ating G note. Yan. So, D string natin. Meron tayong perfect fourth na 3rd fret. Yan. Ito. So, whole tone niya, ito, 5th fret. Yan. Nasa 5th fret yung ating perfect fifth. Yan. At dito na tayo sa ating G string. Yung ating G string mga master is nandito yung ating perfect fourth sa 10th fret. So, yung ating whole tone, yung ating perfect fifth, yung G note is nasa 12th fret at siya din yung ating open string na G. Siya yung ating perfect fifth. Yan. Sa B string naman natin mga master is dito tayo sa ating 6th fret, yung ating perfect fourth. So, whole tone ulit. Nandito na sa ating 8th fret, yung ating G note or ating perfect fifth. Yan. Then, same lang din sa ating high E. Nasa 3rd fret ng ating low E. Yan. Sir, sa major 6 natin mga master is whole tone ulit yung pagitan nila mga master galing sa perfect fifth. So, dito na naman tayo babase sa perfect fifth. 3rd fret ng ating low E. So, whole tone niya is nasa 5th fret. Yan. Or yung ating major 6. Ating A string. So, yan na yung ating major 6. Yan. Open E. Kasi yung kanina, yung perfect fifth natin is nandito sa 10th fret. So, whole tone niya is 12th fret. Yan. 12th fret at yung ating open. Yan yung ating major 6. Then, move na tayo sa ating D string mga master. Sa ating D string, meron tayong perfect fifth kanina na 5th fret. So, whole tone niya, yung 7th fret, nandyan na yung ating major 6. Yan. Sa G string naman tayo mga master. So, perfect fifth na yung ating G string. So, 2nd fret lang tayo kasi may pagitan na isa kasi whole tone. 2nd fret ng ating G string, nandyan na yung ating major 6 or yung ating A note. Yan. At yung ating B string mga master, sa B string natin kanina is meron tayong 8th fret na G or yung ating perfect fifth. So, whole tone tayo. Yan. So, nandito sa 10th fret yung ating major 6. Yan. Then, same lang din ng ating high E nasa 5th fret. Yung ating major 6. So, dito na tayo sa panghuling nota niya mga master, yung ating major 7. So sa ating low E string mga master is nandito yung ating major 6 sa 5th fret. So, yung ating major 6 at major 7 is whole tone ulit sila mga master. So, another may pagitan ulit silang fret sa gitna. So, yung ating major 7 is nasa 7th. At sa A string naman natin, so ito is ang open A natin is major 6 na. So, pagitan ng isa. 2nd fret niya yung ating major 7. Yan. D string natin kanina is meron tayong major 6 dito sa 7th fret. Yan. So, whole tone. Nandito sa ating 9th fret yung ating major 7. Then, move na tayo mga master sa ating G string. Sa G string natin, 2nd fret natin kanina yung ating major 6. So, whole tone. Nandito sa 4th fret yung ating major 7.
At yung ating B string is already siya na yung ating major 7, yung open B. Kasi yung ating major 6 kanina is nasa 10th fret. So whole tone niya is 12th fret. So alam naman natin na 12th fret at open is pareho lang. So itong 12th fret is B note, major 7. Yun din yung ating open B note. Yan. At same lang din sila sa ating high E na sa 7th fret, yung ating major 7. Ngayon, paano i-memorize yan? Pag mag-memorize ka na dyan mga master, para magkakaroon na ng mga muscle memory yung ating daliri, siyempre nabivisualize na natin yung nota. Sa ating fretboard, sunod natin gagawin is kung paano gawin ng ating daliri. Hindi naman kasi pwede na isang daliri lang gagalaw doon mag-memorize. Kasi yung tatlo nating daliri is parang ma-disable na sila. Mas maganda pa rin sa pag mag-memorize tayo ng mga ganito, i-access natin din yung ibang daliri natin mga master. So, ganito mag-memorize yan mga master. So, ulitin mo muna, hanapin mo muna yung mga yung kanilang mga root. Ulitin ko mga master sa C. Memorize ako nito mga master is ganito mga master. So, meron tayong root. Isa muna tayo, root. Then root. 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 Then sa susunod natin is isasabay na natin yung ating root at major second. So root, major second, 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 root, major second. At sunod na yan mga master, is dadagdagan na natin yan ng major third. So, mangyayari ganito na. Root, second, third. Yan. So, root, second, third. So, hanapin mo ulit ito. Root, second. Ito pwede na tayong mag-exceed na ito mga master kasi minimemorize na natin yung ating fretboard. So, understood naman natin na yung ating 14th fret, yan din yung ating second fret. So, yung second fret natin, siya yung ating major third na merong E note. Yun din yung ating 14th fret ng ating D string, E note din yan siya, or yung ating major third. Root, second, third. Yan. So, ulitin ko mga master. Root, second, third. 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 Yan. Makakatunog-tunog lang sila mga master. Nag-octave lang sila. Baga may low at mayroong high na tunog lang. Sa kabuuhan is tatlong nota lang yun mga master. So, dadagdagan na natin siya ng fourth natin mga master. Yung ating perfect fourth. So, ganun ulit. Gagawin natin. Lagi nating mag-start tayo sa root. So, root, second, third, fourth. 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 Yan. At dadagdagan na natin ng pang-fifth mga master, yung pang-lima. So, sa pang-fifth mga master is hindi mo na kailangan na i-stretch lahat. So, ito yun mga master. Hindi mo kailangan na i-stretch lahat yung mga daliri mo para makuha mo sa isang string lang. Dahil kabisado na natin yung fretboard, kaya lagi kong sinabi na kailangan kabisaduhin ng fretboard para matukoy natin kung saan yung mga nota. So, ganito na siya mga master. Root, second, third, fourth, fifth. Yan. So, kanina dito ko kinuha yung fourth. So, ngayon dito ko na kinuha. Same note lang yan sila. Yan. Ang problema dyan mga master kung saan ka komportable. So, para lang meron lang kayong magandang visualize mga master. So, dito ko na kukunin yung aking fourth sa baba ng aking root. So, ganito na siya mga master. Root, second, third, fourth, fifth. Yan. So, dito rin. Root, second, third, fourth, fifth. Root, second, third, fourth, fifth. Root, second, third, fourth, fifth. So, dito na tayo. Root, second, third, fourth, fifth.
root, second, third, fourth. Ito dahil wala na string sa baba, so i-slide ko na lang yung ating pang fifth. Fifth. Yan. 15th fret at yung ating third fret, same lang na nota. Octave lang. G note. Yan. Dagdagan na natin sila mga master ng pang number 6 mga master, yung ating major 6. So ganito na siya. Root, second, third, fourth, fifth, sixth. Yan. So, ganon din dito sa kabila. Root, second, third, fourth, fifth, sixth. 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 Yan, nakarating na ako dito mga master. 17 fret mga master. Yan, para mabuo ko lang master yung ating scale. So, pang pito na tayo mga master, yung ating major 7. So, dadagdag na natin siya. So, root, second, third, fourth, fifth, sixth, 7. Yan, bumaba pa ako ng isang string. Yan, or dumagdag ako ng isang string mga master para maganda sa visualize nyo mga master. Yan. So, sunod natin na root. Dito yung pangalawa natin na root. So, root, second, third, fourth, fifth, sixth, 7. Yan. Then, meron din tayong root dito kanina. So, root, second, third, fourth, fifth, sixth, 7. Yan. 12 fret kasi B note yan siya. So, dito na naman tayo sa isang root kanina. Dito sa ating 5th fret sa G string. So, meron tayong root, second, third, fourth, fifth, sixth, 7. Yan. So, again, dito naman sa B string natin, meron tayong first fret, root, second, third, fourth, fifth, sixth, 7. Yan. At ito ay root ulit. So, root, second, third, fourth, fifth, sixth, 7. Yan. So, ganun lang ang gagawin natin mga master. Lagi natin itong gawin. Paulit-ulit mga master para makabisado natin kung saan na yung ating mga daliri. Saan yung mga nota, saan yung scale. So, hanggang kaya na natin silang ipagdugtong-dugtong. Baga, kahit saan tayo pupunta sa ating mga daliri, kayang-kaya na natin silang i-visualize, i-memorize kasi alam na ng ating daliri. Napakahalaga na i-access natin yung ating mga daliri lahat para mas mapadali yung pag-memorize natin. Kumbaga, pag isang nota lang kasi yun, isa-isahin natin. Halimbawa, root, second, third, fourth, fifth, ganun, isa. Ganun, sa lahat natin na strings. So, darating na naman sa time na pag isasama na natin yung ating tatlong daliri, mahihirapan naman tayong maggalaw. Kumbaga nasa atin na yung nota, nasa atin na yung nabivisualize na natin. So dito na naman yung nahuhuli. Kaya I suggest na pag i-memorize nyo itong mga master, gawin nyo itong ganitong pag-memorize ng ating fretboard, pagkabisado ng mga scale. Kahit anong scale, major scale, minor scale, pentatonic scale, lagi nating i-maximize yung ating daliri para kumbaga, exercises niya na rin yun mga master. Parang advanced exercises na rin ng ating mga daliri. Yan. Hanggang dito lang sa video natin na itong mga master. Sana naintindihan na itong mga master at nagkaroon kayo ng idea dito sa ating topic ngayon mga master. So, this is Mark Music. God bless you all. Peace out.